Kung ang usapan ay pasarapan ng mga shell na nakukuha sa tubig tabang, kabibi at paros ay aking ilalaban. Madaling lutuin at kinamatisan naman ang the best na luto para sa akin. Hinaluan din ng bulaklak at talbos ng kalabasa para may karagdagang sustansya. Mayroon ako ditong nabili na 3 balot ng paros at kabibi. Bihira na ako makakita dito sa amin ng ganito kalalaking paros at mayroon pang kasamang kabibi kaya hindi ko na pinalagpas. Binili ko na kagad ito. Nasa 40 pesos ang pagkakabili ko ng isang balot niyan dahil ang mga paros ay malalaki talaga at ang mga kabibi naman ay hindi man gaano kalakihan pero sulit naman ang mga laman yan. Yan, sa mga hindi nakakaalam, 3 klase ng ito, shell. Itong paros syempre sa tabsing. Medyo malalaki rin yung paros tsaka matataba. Pansin ko lang. Tapos itong malaki, ito yung tinatawag namin na kabibi. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba nito. Kabibi, hindi ito lukan or ibang shell. Nakukuha ito sa tabang, sa mga ilog, ganyan. Ilog, sapa. Madali rin lamang itong lutuin dahil pwede ito kahit luya at kamatis lamang ang ricado. Pero dahil paminsan-minsan lamang kami makatikim, ginisa ko ito sa sibuyas, bawang at luya na may kamatis. At ang ginamit ko naman na pampaalat dito ay patis. Ganito na nakasanayan namin lutong Ilocano. Nung nagisa ko na ng maayos yung kamatis, inilagay ko na rin kaagad itong kabibi at paro. Saka ko naman tinubigan ng hindi gaanong karamihan para ang sabaw ay hindi nasasayang. Takpan hanggang sa bumuka at tuluyan ng maluto ang mga laman. Huling nakatikim ako ng ganito katataba na paros. Taon na ang nakaraan. Dinayo pa namin sa kabilang bayan, makakuha lang na masarap na pangulam. Meron din kinuha na bulaklak at talbos ng kalabasa si mama. Malinis na kaya isinapaw ko na rin para kahit papaano ay meron dilaw at berde dito sa niluluto ko. Niluto ko lamang dito na maayos yung kabibi dahil ang sabi sa akin ni mama, masarap daw ang kabibi kung ihawin pero hindi pwede kung kilawin. Okay, kain tayo. Umagahan. Umagahan pero alas 11 na. Sarap talaga ng sabaw ng mga ganitong shell. Ayan o. Kabibi. Ay, mabuti na lang dito din simot. Kabibi. Magkakamay ako. Sarap, linamnam. Tapos paros. Lalaki rin ng paros, pati yung laman. Kala ko kanina may mga tulya. Isang pirasong tulya lang pala yung nakita ko. Yung maliliit na kabibi din pala. Pero mas maganda ito kaysa sa tulya kasi mas malalaki yung laman nito kumpara sa mga tulya. Tapos sinahugan ko rin siya ng bulaklak at talbos ng kalabasa. Ito mga ganitong luto, kahit walang bitchin, magic sarap. Basta kinamatisan. Grabe ang lasa. Kabibi. So halos kasing laki lang siya ng mga tulya. Pero kabibi. Makikita yung kabibi sa shell niya kung anong pinagkaiba sa tulya. Yung tulya maraming guhit-guhit masyado. Yung kabibi medyo makinis lamang. Tsaka mas bilog yung tulya. Siyempre ibang iba naman tong paros kasi ublong. Pero pare-parehas lang masarap. Sarap, solid, promise.